Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay ampersand apos, yung may kasamang haplos. Pero mali sila. Mas matindi ang sakit kapag wala kayong ginawa, wala kayong hinawakan, pero ang puso mo hindi na sa ampersand apos, you thought. Nagbalik ako mula sa Taiwan para ayusin ang pamilya ko. Pinatawad ako ng asawa ko, pero ang kapatawaran niya ay parang pader na yelo, malamig, matigas, at hindi ako makahinga. At sa gitna ng lamig na ampersand apos, may isang lalaking dumating para lamang magtanong kung ampersand apos, okay lang ba ako, ampersand apos. Isang tanong lang pero doon nagsimulang gumuho ang lahat. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung ang bawat gabi mo ay parang laro ng pagpapanggap, sigurado ka bang hindi ka rin lilingon sa apoy na alam mong susunog sa ampersand apos, ampersand quote. Sabi nila ang pagpapatawad daw ay isang regalo. Pero nung mga araw nakakabalik ko palang galing Taiwan, naramdaman ko na ang pagpapatawad ni Ramon ay hindi regalo, kundi isang kulungan. Isang kulungang may malambot na kama, masarap na pagkain, at mga anak na tumatawag sa akin ng ampersand quote, Mama, ampersand quote, pero sa loob, parang unti-unti akong kinakain ng sarili kong katahimikan. Sariwa pa sa isip ko ang unang umaga ko sa Laguna pagkatapos ng 4 na taon. Ang bango ng kape, ampersand apos, yung amoy ng sinangag na may maraming bawang, dapat masaya ako, ampersand apos, di ba? Pero habang nakaupo ako sa tapat ni Ramon, nararamdaman ko ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Tingnan mo siya. 3 bagay lang ang kailangan mong malaman tungkol kay Ramon para maintindihan mo kung bakit ako nasasakal. Una, ampersand apos, yung paraan niya ng pagtitiklop ng dyaryo, masyadong perpekto, walang gusot, parang ang buhay namin ay kailangang laging nakapreno. Pangalawa, ampersand apos, yung lumang relo niya na may gasgas sa gilid pero laging eksakto ang oras, ayaw niya nang nadedelay, ayaw niya nang nagbabago. At pangatlo, ampersand apos, yung paraan niya ng pag-inom ng kape, hindi siya tumitingin sa akin. Nakatitig lang siya sa loob ng tasa niya, parang nandoon lahat ng sagot sa mga kasalanang nagawa ko sa Taiwan. Ampersand quote, Mariel, malamig na ampersand apos, yung itlog mo, ampersand quote, sabi niya. Napaka-simple. Napaka-asawa. Pero ang tono ng boses niya, parang may nakabaon na pako. Parang laging may paalala na, nandito ka lang kasi pinayagan kita. Nandito ka lang kasi kailangan ka ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit, pero nung sandaling ampersand apos, gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya, Ramon, galit ka ba? Sabihin mo naman sa akin kung hanggang kailan ko babayaran ampersand apos, yung pagkakamali ko kay Jeron. Pero hindi ko magawa. Paano ka lalaban sa taong nagsabing ampersand quote, pinatawad na kita ampersand quote? Paglabas ni Ramon para pumasok sa trabaho, maiiwan ako sa bahay kasama ang mga gawaing bahay na parang hindi na matapos-tapos. Si Angela, ampersand apos, yung panganay ko, 17 taon na siya. Minsan, mahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, parang sinusuri kung ako pa rin ba ampersand apos, yung nanay na umalis 4 na taon na ang nakalilipas. May distansya. May lamat na hindi kayang takpan ng mga pasalubong na tsokolete o mamahaling sapatos na dinala ko pa uwi. Minsan, titingnan ko ang sarili ko sa salamin habang naglilinis ng banyo o habang nagluluto. 4 na po ampersand apos, 2 na ako. May mangilan-ngilang puting buhok, may mga kulubot sa gilid ng mata na hindi ko napansin nung nasa ibang bansa ako. Sino ba ang babaeng ampersand apos to? Isang guro na nakalimutan na kung paano magturo. Isang asawa na takot humawak sa kamay ng sariling asawa. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi galing sa palengke, tumigil ako sa tapat ng lumang simbahan sa barangay. Maingay ang mga tricycle, mainit ang semento, at amoy usok ng tambutso. Pero sa loob ko, napakalamig. Parang may malaking butas sa dibdib ko na kahit anong pagpapakapagod ko sa bahay, hindi napupuno. Sabi ko sa sarili ko noon, kaya ko ampersand apos, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ulit. Pero hindi ko alam na sa bawat pagsubok kong maging ampersand quote, mabuting asawa, ampersand quote, lalo ko lang nararamdaman na wala na akong natitira para sa sarili ko. Hanggang sa dumating ampersand apos, yung sulat tungkol sa lupa ni nanay. Isang simpleng dokumento lang na nagsasabing may problema sa titulo ng kapirasong lupang iniwan ni tatay sa amin.
Sabi ni nanay, kailangan ko raw pumunta sa barangay hall para kumonsulta sa isang lawyer na nagbibigay ng libreng tulong legal doon. Hindi ko alam kung bakit, pero nung araw na ampersand apos, nagsuot ako ng medyo maayos na blusa. Hindi dahil may gusto akong pormahan, hindi ko na yata alam kung paano ampersand apos, yun. Siguro dahil gusto ko lang maramdamang tao ako ulit, hindi lang isang katulong o isang asawang nagkasala. Pagpasok ko sa maliit na opisina sa barangay hall, nandoon ang amoy ng lumang papel, alikabok, at electric fan na maingay ang ikot. At doon, sa likod ng isang mesang puno ng folders, nakaupo ang isang lalaki. Hindi siya mukhang abogado. Ang gulo ng buhok niya, ampersand apos, yung polo shirt niya ay may bahid ng tinta sa bulsa, at may suot siyang salamin na medyo tabingi. Pero nung tumingala siya at tumingin sa akin, hindi ko nakita ampersand apos, yung tingin ni Ramon na laging may panghusga. Hindi ko rin nakita ampersand apos, yung tingin ni Jeron na puno ng pangangailangan. Ampersand quote, magandang hapon po, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, ako si Gabriel Mendoza. Ano pong maipaglilingkod ko, ampersand quote. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon, parang may kuryenteng gumapang sa balat ko sa simpleng pagbanggit niya ng pangalan niya. Hindi ko pa alam noon na ang pangalang ampersand apos, yon ang magiging dasal ko sa gabi, at ang magiging dahilan kung bakit hindi ko na ulit makikilala ang sarili ko pagharap sa salamin. Tumalikod ako sandali para kumuha ng panyo sa bag ko, pero nanginig ang mga kamay ko. Bakit ba ako kinakabahan? Dokumento lang ang dala ko, hindi ang buong buhay ko. Pero habang nakatayo ako sa harap niya, parang nararamdaman ko ang bawat bitak sa puso ko na sinusubukan kong itago. Ampersand quote, ma-ampersand apos, Okay lang po ba kayo, ampersand quote, tanong niya ulit. At doon ko naramdaman na baka, sa wakas, may nakakakita na sa akin. Kahit sa gitna ng lahat ng kasalanan ko. Napatingin ako sa orasan sa pader. 3:00 na ng hapon. Maya-maya lang, uuwi na si Ramon. Maya-maya lang, kailangan ko na namang maging ampersand quote, tapat na asawa, ampersand quote, pero sa sandaling ampersand apos, habang nakatitig sa akin si Gabriel, isang tanong lang ang pumasok sa isip ko. Ano ang gagawin mo kung ang taong dapat mong iwasan ay ang tanging taong nakakaramdam ng kalungkutan mo? Kung iisipin ko ngayon, ampersand apos, yung tungkol sa lupa ni nanay dahilan lang ampersand apos, yun. Isang magandang dahilan para makatakas ako sa bahay nang hindi nagmumukhang may tinatakasan. Kasi kapag nandoon ako sa loob ng 4 na sulok ng bahay namin ni Ramon, parang bawat hininga ko, binibilang. Bawat galaw ko, may nakasulat na resibo. Naupo ako sa tapat ni Gabriel. Ampersand apos, yung upuan sa tapat ng desk niya, ampersand apos, yung dekahoy na luma na maingay kapag gumagalaw ka. Ramdam na ramdam ko ampersand apos, yung init ng hapon na pumapasok sa bintana ng barangay hall. Humahalo sa amoy ng mga lumang folder at ampersand apos, yung hininga ng electric fan na parang pagod na rin. 3 bagay ang napansin ko kay Gabriel habang tinitingnan niya ampersand apos, yung mga papeles na dala ko. Una, ampersand apos, yung mga kamay niya, magaspang ang mga daliri, may mansa pa ng tinta ng ballpen sa gitnang daliri, tanda na marami siyang isinusulat, hindi lang siya nag-uutos. Pangalawa, ampersand apos, yung folder niya nagawa sa lumang balat, leather, nakupas na ang kulay pero maingat niyang hinahawakan. At pangatlo, ampersand apos, yung amoy niya, hindi pa bango, kundi amoy ng menthol na candy at malinis na labada. Isang amoy na nakakakalma, ampersand apos, yung amoy na sasabihin sa ampersand apos, yun na ampersand quote, ligtas ka rito, ampersand quote. Ampersand quote, pasensya na, Jinria Santos, ampersand quote, sabi niya habang inaayos ampersand apos, yung salamin niyang medyo tabingi. Ampersand quote, medyo magulo lang ampersand apos, tong records ng barangay. Pero huwag kayong mag-alala, gagawa natin ng paraan ampersand apos, to ampersand quote. And Rex Santos. Sa tuwing tinatawag akong ampersand quote, Jinria Santos, ampersand quote, parang may mabigat na kadenang pumupulupot sa lig ko. Paalala na ako ay pag-aari ng isang pangalan, ng isang sumpa sa harap ng altar na matagal ko nang nabasag. Ampersand quote, salamat po, attorney. Gabriel, ampersand quote, sagot ko. Pilit kong pinapatag ang boses ko. Ampersand quote, Gabriel na lang, ampersand quote, ngiti niya.
Isang maliit na ngiti, hindi labas ang ngipin, pero umabot sa mga mata niya. Ampersand quote, hindi naman ako o kaya naman, pag-uwi mo, ampersand apos, yung mundong iniwan mo, hindi mo nakilala, ampersand quote. Parang may humaplos sa puso ko. Paano niya nalaman? Paano niya nahanap ampersand apos, yung mga salitang hindi ko mabigkas sa harap ng asawa ko? Gusto ko sanang sabihin sa kanya na, Gabriel, pag-uwi ko, hindi lang ampersand apos, yung mundo ang hindi ko kilala. Pati ampersand apos, yung sarili ko, hindi ko na rin mahanap. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Bawal ampersand apos, tumaling-mali ampersand apos, to isang abogado siya, isang kliyente lang ako. May asawa ako, may mga anak. At higit sa lahat, may utang na loob ako sa ampersand quote, pagpapatawad ampersand quote, ni Ramon. Ampersand quote, ayos lang po, ampersand quote, maikli kong sagot. Ampersand quote, nakaka-adjust na rin, ampersand quote. Ampersand quote, mabuti kung ganun, ampersand quote, sabi niya, pero alam kong hindi siya naniwala. Ampersand quote, pero alam nyo, Jimbrack Santos. Mariel, kung kailangan nyo ng tulong, hindi lang sa lupa, kundi ampersand apos, yung ampersand apos, yung kahit anong kailangan nyo ng mapagsasabihan, nandito lang ako. Trabaho ko rin ang siguraduhin na maayos ang lahat sa barangay natin. Hindi lang ampersand apos, yung mga papeles, kundi pati ampersand apos, yung mga tao, ampersand quote. Tumayo na ako. Masyado nang delikado ang hangin sa loob ng maliit na opisina na ampersand apos, yun. Parang naubusan ako ng oxygen. Ampersand quote, salamat, Gabriel. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay, ampersand quote, sabi ko nang mabilis. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ampersand apos, yung tingin niya sa likod ko. Hindi ampersand apos, yung tingin na mali siya, kundi ampersand apos, yung tingin na parang nakita niya ampersand apos, yung sugat na pilit kong itinatago sa ilalim ng maayos kong blusa. Pag-uwi ko, nandoon na si Ramon. Nakaupo sa sofa, nanonood ng balita. Hindi niya ako tinignan nung pumasok ako. Ampersand quote, saan ka galing, ampersand quote, tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa G. Ampersand quote, sa barangay. Ampersand apos, yung tungkol sa lupa ni nanay, ampersand quote, sagot ko habang hinuhubad ang sinelas ko. Ampersand quote, akala ko kung saan na naman, ampersand quote, sabi niya. Isang simpleng pangungusap. Pero ang hapdi. Kung saan na naman. Isang patama sa nakaraan. Isang paalala na kahit anong gawin ko, sa mata niya, ako pa rin ampersand apos, yung babaeng nagtaksil sa taiwan. Pumasok ako sa kusina at nagsimulang maghugas ng bigas. Habang nilubog ko ang mga kamay ko sa tubig, naalala ko ampersand apos, yung mansa ng tinta sa daliri ni Gabriel. Naalala ko ampersand apos, yung amoy ng menthol na candy. At sa unang pagkakataon, naitanong ko sa sarili ko. Masama bang hanapin ang pakiramdam na ituring kang tao, at hindi isang pagkakamaling kailangang tiisin habang buhay? Hindi ko namalayan, tumutulo na pala ang luha ko sa bigas na hinuhugasan ko. Mabilis ko itong pinunasan bago pa ako makita ni Angela. Pero habang nagluluto ako, may isang bagay na hindi maalis sa isip ko. Naiwan ko ampersand apos, yung isang kopya ng EC ko sa desk ni Gabriel. Sinadya ko ba ampersand apos, yun? O baka ampersand apos, yung tadhana na ang gumagawa ng paraan para bumalik ako doon? Alam mo, nung gabi ring ampersand apos, yon, hindi ako makatulog. Nakatihaya ako sa tabi ni Ramon, nakikinig sa mabigat at pantay niyang paghinga. Pero ang isip ko, nandoon pa rin sa amoy ng menthol at sa ingay ng electric fan sa barangay hall. Sabi ko sa sarili ko, ampersand quote, Mariel, nakalimutan mo lang talaga ampersand apos, yung B mo. Tao ka lang, nakakalimot, ampersand quote, pero sa isang sulok ng puso ko, alam kong nagsisinungaling ako. Sinadya kong iwan ampersand apos, yun. Sinadya kong mag-iwan ng piraso ng sarili ko sa lamesa ni Gabriel para lang may dahilan akong bumalik. Ang tindi ng laro ng utak natin, ampersand apos, no. Gagawa tayo ng butas para lang may madaanan tayo palabas sa realidad nating nakakasakal. Kinabukasan, pagkaalis ni Ramon para sa munisipyo, nagmadali akong maglinis. Pero iba ampersand apos, yung kilos ko. May kaba na hindi ko maipaliwanag. Habang nagwawalis ako sa sala, napansin ko ampersand apos,
yung 3 bagay na nagpapaalala sa akin kung nasaan ako. Una, ampersand apos, yung wedding photo namin ni Ramon na nakasabit sa gitna. Medyo naninilaw na at ampersand apos, yung iti ko doon, parang iti ng ibang tao. Pangalawa, ampersand apos, yung paboritong tasa ni Ramon na may lamat na sa hawakan pero ayaw niyang itapon. Sabi niya, ampersand quote, kahit mailamat, gamit pa rin, ampersand quote, parang ako. May lamat, pero kailangan gamitin para magsilbi sa pamilya. At pangatlo, ampersand apos, yung alikabok sa ibabaw ng GC, na kahit anong punas ko, bumabalik pa rin, parang ampersand apos, yung kasalanan ko sa taiwan. Hindi mo makita sa malayo, pero kapag lumapit ka, alam mong nandoon. Pagdating ko sa barangay hall, mas marami ng tao. Pero hinanap agad ng mata ko ampersand apos, yung lamesa sa dulo. Nandoon siya, si Gabriel. May kausap siyang matanda, seryoso ang mukha niya habang tumatango. 3 detalye ulit ang tumatak sa akin sa sandaling ampersand apos, yon. Ampersand apos, yung ballpen niya na may nakatali na sinulid para hindi mawala, simple lang pero mukhang mahalaga sa kanya. Ampersand apos, yung paraan ng pagsuot niya ng relong pambisig na medyo maluwag sa payat niyang braso. At ampersand apos, yung sapatos niya, lumang dekulay na leather na maalikabok sa dulo, tanda na galing siya sa kung saang eskinita para tumulong. Nang mapansin niya ako, tumigil siya sa pagsasalita. Umiti siya, hindi ampersand apos, yung iting plastic ng mga politiko, kundi ampersand apos, yung iting parang sinasabi niyang, ampersand quote, alam ko kung bakit ka bumalik, ampersand quote. Ampersand quote, Mariel, ampersand quote, tawag niya. Hindi ampersand quote, Limbrag Santos, ampersand quote. Lumapit ako, medyo hingal pa. Ampersand quote, nakalimutan ko ampersand apos, yung isi ko kahapon, ampersand quote. Dinukot niya ampersand apos, yung isi ko sa bulsa ng polo niya. Inabot niya sa akin, pero bago ko makuha, hindi niya binitiwan agad. Nagtagpo ampersand apos, yung mga daliri namin. Sandali lang. Siguro wala pang 1 segundo. Pero sa loob ko, parang may sumabog na fireworks na matagal ng basang-basa ng ulan. Ampersand quote, iningatan ko ampersand apos, yan, ampersand quote, sabi niya, medyo mahina ang boses. Ampersand quote, baka kailanganin mo mamaya sa paglalakad, ampersand quote. Ampersand quote, salamat, ampersand quote, sabi ko, halos pabulong na rin. Ampersand quote, kamusta ka, ampersand quote, tanong niya ulit. Ampersand apos, yung tanong na parang laging may gustong hukayin sa loob ko. Ampersand quote, okay lang. Pagod lang sa gawaing bahay, ampersand quote, pagsisinungaling ko. Tumingin siya sa malayo tapos ibinalik ang tingin sa akin. Ampersand quote, minsan, ang pinakamahirap na trabaho ay ampersand apos, yung manatili sa isang lugar na pakiramdam mo ay hindi ka na nabibilang. Alam ko ampersand apos, yung tingin na ampersand apos, yan, Mariel. Ganyan din ang tingin ko sa salamin gabi-gabi bago ako matulog, ampersand quote. Napako ako sa kinatatayuan ko. Paano niya nagagawang basahin ang kaluluwa ko nang hindi man lang ako hinahawakan ng matagal? Ampersand quote, bakit, ampersand quote, tanong ko. Hindi ko na napigilan. Ampersand quote, abogado ka, Gabriel. Mukha kang maayos. Mukha kang okay, ampersand quote. Tumawa siya ng pait. Ampersand quote, ang ayos ng suot, hindi ibig sabihin ayos din ang loob. Minsan, mas madaling ayusin ang problema ng ibang tao kaysa sa sarili mong buhay. Gaya mo alam ko na sinusubukan mong ayusin ampersand apos, yung sa ampersand apos, yo. Pero Mariel, wag mong kalimutang huminga, ampersand quote. Huminga. Kailan ba ako huling huminga ng hindi kinakabahan? Ampersand quote, kailangan ko nang umalis, ampersand quote, sabi ko, kahit ayaw ko pa. Ampersand quote, maraming salamat, Gabriel, ampersand quote. Ampersand quote, Sage. Pero Mariel ampersand apos, yung tungkol sa lupa ni nanay mo, may kailangan pa tayong pirmahan na dokumento bukas. Kung may oras ka, bumalik ka rito. O kung gusto mo, pwede tayong mag-usap sa labas para hindi masyadong maingay, ampersand quote. Isang imbitasyon. Isang hakbang paakyat sa hagdan na alam kong papunta sa bangin. Pero alam mo ba ang ginawa ko? Tumango ako.
Habang naglalakad ako pa uwi, hawak-hawak ko #apos, yung isi ko. Ramdam ko pa rin #apos, yung init ng balat ni Gabriel sa mga quote, maayos ba #apos, yung sa barangay, quote, biglang tanong ni Ramon. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatutok lang siya sa paghihiwa ng karne. Quote, maikli kong sagot. Quote, inaasikaso na ninong abogado, quote. Muntik ko nang masabi ang pangalan ni Gabriel. Parang apoy #apos, yung pangalang #apos, yun sa dila ko, nakakapasok kapag binabanggit sa loob ng bahay na #apos to. Quote, sino #apos, yun? Si Atchery Mendoza, quote, tanong ni Ramon. Ngayon, tumingin na siya. #apos, yung tingin na parang pulis na nag-iimbestiga. #apos, yung tingin na nagpapaalala sa akin na kahit 5 taon na ang nakalipas, hindi pa rin siya buong naniniwala sa akin. Quote, siya nga, quote, sabi ko, pilit na ginagawang kaswal ang boses. Quote, libre naman ang serbisyo niya para sa mga residente, quote. Quote, siguraduhin mo lang na tungkol sa lupa lang ang pinupunta mo doon, Mariel, quote, sabi niya. Napakababa ng boses niya, pero bawat salita, parang sampal. Quote, ayokong maging usap-usapan na naman tayo sa barangay. Hindi ko na yata kakayanin ang isa pang hiya, quote. Tumigil ako sa pagsubo. Ang pait ng pagkain sa bibig ko. Isa pang hiya. Ito ang parusa ko. Tuwing magkakamali ako ng kaunti, kapag nalimutan kong magsaing, kapag nahuli ako ng uwi galing sa school, o kapag masaya ako ng walang dahilan, lagi niyang ipapamukha sa akin #apos, yung nangyari sa Taiwan. Para akong isang preso na binigyan ng quote, parol quote, pero laging may nakabantay na gwardya. Quote, Ramon, 5 taon na #apos, yun, quote, pabulong kong sabi. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Quote, bumalik ako. Pinili ko kayo. Hindi pa ba sapat #apos, yun, quote. Ibinaba niya ang kutsara at tinidor niya. Klang. Quote, sapat. Marielle, ang tiwala kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, kitang-kita pa rin #apos, yung lamat. Kumain ka na lang, quote. Tumayo si Angela nang hindi man lang tinatapos ang pagkain niya. Quote, busog na ako, quote, sabi niya, sabay pasok sa kwarto at padabog na sinara ang pinto. Naiwan kaming dalawa ni Ramon. Katahimikan na naman. Pero sa loob ko, sumisigaw ako. Gusto kong sabihin na, alam mo ba kung bakit ako nahulog noon? Dahil pakiramdam ko, wala akong kwenta sa paningin mo. At ngayon, ginagawa mo na naman. Pero nanahimik ako. #apos, yun ang papel ko rito, ang manahimik at magbayad ng utang. Pagkatapos ng hapunan, habang naghugas ako ng pinggan, ang isip ko ay tumakas na naman. Naglalakbay ito pabalik sa barangay hall. Inisip ko kung nandoon pa ba si Gabriel. Inisip ko kung ano kaya ang ginagawa niya sa ganitong oras. Siguro nagbabasa siya ng mga papeles sa ilalim ng isang madilaw na ilaw. Siguro kumakain din siya ng mag-isa. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ng apron. May isang notification. Hindi ko alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Mariel, nahanap ko na #apos, yung lumang titulo sa archive. Kung pwede ka bukas ng 10:00 ng umaga, mas mabuting mapag-usapan natin ito sa kapehan sa tapat ng barangay hall para mas tahimik. Gabriel. Napatitig ako sa screen. Kapehan. Sa labas ng barangay hall. Isang simpleng imbitasyon para sa trabaho, #apos, di ba? Pero bakit parang nakagawa na agad ako ng krimen sa pagbabasa pa lang ng text na #apos to? Lumingon ako sa likod ko, tiningnan ko kung nandoon si Ramon. Wala. Nandoon siya sa sala, nakatalikod sa akin. Mabilis kong nitape ang sagot, sige, Gabriel. Kita tayo bukas. Pagkatapos kong isend, agad kong dinelete ang message. At pati ang contact number niya, binura ko rin. Habang pinapatuyo ko ang mga kamay ko sa basahan, may isang malaking tanong na lumulutang sa isip ko.
Bakit ako natatakot kung wala naman akong ginagawang masama? O baka naman ang ampersand quote, masama ampersand quote, ay hindi ampersand apos, yung gagawin ko palang kundi ampersand apos, yung nararamdaman ko na. Gutom na gutom ako sa atensyon. Gutom na gutom ako sa isang taong hindi ako tinitingnan bilang isang ampersand quote, lamat, ampersand quote, at si Gabriel ang nag-iisang pagkain sa gitna ng tagutom ko. Huminga ako ng malalim. Bukas. Magkikita kami bukas. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Ang naramdaman ko ay pananabik. Isang pananabik na alam kong hudyat ng isang malaking gulo. Pumasok ako sa kwarto namin. Humiga ako sa tabi ni Ramon, pero sa sobrang layo ng distansya namin sa kama, parang may bangin sa gitna namin. Ipiniit ko ang mga mata ko at nanalangin, pero hindi ko alam kung sino ang tinatawagan ko. Panginoon, pigilan mo ako. Pero sa loob-loob ko, ang tunay kong sinasabi, Gabriel, huwag mo akong bitawan. Kung tatanungin mo ako ngayon kung kailan talaga nagsimula ang lahat, hindi ampersand apos, yung pagpunta ko sa barangay hall, kundi ampersand apos, yung totoong pagkahulog, ituturo ko ampersand apos, yung umaga sa kapehang ampersand apos, yun sa tapat ng munisipyo. Doon sa ampersand quote, aling milas kape at tinapay, ampersand quote, isang maliit na pwesto na amoy sunog na asukal at lumang kape. Kung saan ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay parang musika na nagtatago sa mga salitang hindi namin dapat sabihin. Bago ako pumunta, tumayo ako sa harap ng salamin ng halos 20 minutos. 3 bagay ang ginawa ko na hindi ko ginagawa para kay Ramon. Una, nag-ipit ako ng buhok, ampersand apos, yung hindi masyadong mahigpit, para lumabas ampersand apos, yung leg ko, sabi ni Liza noon, ampersand apos, yun daw ang pinakamagandang parte ng katawan ko. Pangalawa, naglagay ako ng kaunting lipstick, ampersand apos, yung kulay rosas na muntik ko nang itapon dahil sabi ni Ramon, ampersand quote, masyadong matingkad, mukha kang naghahanap ng atensyon, ampersand quote, at pangatlo, isinuot ko ampersand apos, yung hikaw na perlas na binili ko sa Taiwan, isang paalala na may buhay ako bago ako naging ampersand quote, asawa ni Ramon, ampersand quote. Pagpasok ko sa kapehan, nandoon na siya. Nakaupo sa sulok, malayo sa bintana. 3 bagay ang napansin ko kay Gabriel sa umagang ampersand apos, yon na naging dahilan kung bakit hindi ako makahinga. Una, ampersand apos, yung mga manggas ng polo shirt niya na nakatupi hanggang siko, na nagpapakita ng mga ugat sa braso niya, isang senyales ng pagod pero matatag na lalaki. Pangalawa, ampersand apos, yung baso niya ng barako na may marka na ng labi niya sa gilid, parang gusto kong maging basong ampersand apos, yun. At pangatlo, ampersand apos, yung paraan ng pagpindot niya sa ballpen niya, click, 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 isang nervyos na hindi ko inaasahan sa isang abogado. Ampersand quote, Mariel, ampersand quote, sabi niya sabay tayo. Hinila niya ang upuan para sa akin. Ampersand quote, salamat at nakapunta ka, ampersand quote. Ampersand quote, sabi mo mahalaga ampersand apos, yung nahanap mong dokumento, ampersand quote, sabi ko, pilit na ibinabalik ang usapan sa trabaho. Inilabas niya ang isang dilaw na folder. Pero hindi niya agad binuksan. Tinitigan niya lang ako. Ampersand apos, yung tingin na hindi mo makikita sa palengke o sa simbahan. Ampersand apos, yung tingin na parang binabalatan ang lahat ng layer ng pagpapanggap ko. Ampersand quote, Mariel, bago natin pag-usapan ampersand apos, tong lupa ampersand quote, huminto siya, huminga ng malalim. Ampersand quote, gusto ko lang itanong kamusta ka talaga? Hindi ampersand apos, yung ampersand apos, okay lang ampersand apos, nasagot mo kahapon. Ampersand apos, yung totoo, ampersand quote. Bakit ba ang hilig niyang magtanong ng bagay na ayaw kong sagutin? Ampersand quote, bakit mo tinatanong, ampersand quote, tanong ko rin. Ampersand quote, abogado ka, Gabriel. Hindi ka pari, hindi ka psychologist, ampersand quote. Ngumiti siya ng malungkot. Ampersand quote, minsan, ang kailangan ng tao ay hindi legal advice, kundi ang maramdamang hindi sila nag-iisa sa dilim. Nakikita kita, Mariel. Nakikita ko ampersand apos, yung paraan ng paghawak mo sa bag mo, parang lagi kang handang tumakbo. Nakikita ko ampersand apos, yung lungkot sa mga mata mo na hindi kayang burahin ng kahit anong rosas na lipstick, ampersand quote. Napahawak ako sa labi ko. Alam niya.
Alam niya na nag-ayos ako. Ampersand quote, minsan, ang hirap huminga sa sarili mong bahay. Ampersand apos, di ba? Ampersand quote, may dala siyang ulam, lechon manok. Ampersand quote, o ba ampersand apos, parang hingal ka. Ampersand quote, tanong niya habang nag-aayos ng mesa. Ampersand quote, mainit sa labas. Ampersand quote, sagot ko. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ampersand apos, yung lipstick ko, medyo nabura na. Ampersand apos, yung buhok ko, may mga hiblang kumawala na. Pero ang mga mata ko, hindi ko na maitatago ang ningning na maihalong takot. Dinukot ko ampersand apos, yung papel sa bulsa ko. Gusto ko itong punitin. Gusto ko itong itapon sa inidoro at i-flush para mawala na. Pero sa halip, itinago ko ito sa loob ng lalagyan ng aking napkin, sa lugar na alam kong hindi kailanman titingnan ni Ramon. Napatingin ako sa kisam. Isang tanong ang hindi ko masagot, pag-ibig ba ampersand apos to? O gutom lang talaga ako sa atensyon ng isang lalaking marunong makinig? O pareho? Huminga ako ng malalim, lumabas ng banyo, at hinarap ang asawa kong walang kaalam-alam na sa isip ko, nagsisimula na akong lumisan. Ang mga lihim, hindi ampersand apos, yan biglang lumalaki. Nagsisimula ampersand apos, yan sa isang maliit na paghinga, isang sandaling akala mo ay sa ampersand apos. Yo lang, hanggang sa maging isang dambuhalang anino na susunod sa ampersand apos. Yo kahit saan ka magpunta. Kung alam ko lang noong gabing ampersand apos, yon na ang pagpindot sa mga numero sa cellphone ko, ay parang pagpindot sa gatilyo ng baril na nakatutok sa sarili kong pamilya, baka tinapon ko na lang ampersand apos, yung papel sa banyo. Pero hindi ko ginawa. Kasi mas takot akong mamatay sa uhaw kaysa malunod sa kasalanan. Gabi na. Tulog na si Ramon sa tabi ko. Tatlong bagay ang laging sumasabay sa pintig ng puso ko kapag ganitong oras sa loob ng kwarto namin. Una, ampersand apos, yung ingay ng lumang electric fan na parang may humihingal na aso sa loob. Hush, hush, isang tunog na lalong nagpapadama sa akin kung gaano kami katahimik ni Ramon. Pangalawa, ampersand apos, yung amoy ng mothballs sa aparador na humahalo sa amoy ng pawis ni Ramon, amoy ng isang buhay na matagal nang nakaimbak at hindi na gumagalaw. At pangatlo, ampersand apos, yung malamig at matigas na tela ng aming kumot na kahit anong kuskus ko ng paa, hindi uminit. Dahan-dahan akong bumangon. Maingat, parang magnanakaw sa sarili kong bahay. Dinukot ko ampersand apos, yung papel sa loob ng kahon ng napkin sa banyo. Nanginginig ang mga daliri ko habang itinitipa ang numero ni Gabriel. Hindi ko siya tinawagan. Natatakot ako sa boses ko. Baka sa oras na marinig ko ang ampersand quote, hello ampersand quote, niya, bumigay ang lahat ng pader na itinayo ko. Kaya nag-text ako. Gising ka pa? Simple lang. Parang magkaibigan. Pero alam ko, at alam niya, na ang alas 12 ng hating gabi ay hindi oras para sa mga ampersand quote, kaibigan ampersand quote, lang. Wala pang isang minuto, umilaw ang screen. Bumilis ang tibok ng puso ko, ampersand apos, yung tipong naririnig ko na sa mga tenga ko. Gising pa. Iniisip ko kung nakauwi ka ba ng maayos kanina. Kumain ka na ba ng hapunan? Mababaw na tanong, ampersand apos, di ba? Pero bakit ang hapdi sa dibdib? 5 taon na kaming magkasama ni Ramon simula nung bumalik ako, pero kailan ba niya huling itinanong kung kumain na ako nang may tunay na pag-aalala, at hindi lang dahil obligasyon niyang magtanong. Kumain na. Pero hindi ako makatulog, reply ko. Bakit? May masakit ba sa ampersand apos, yo? O dahil sa sinabi ko kanina? Napaupo ako sa sahig ng banyo, nakasandal sa malamig na tiles. Dahil siguro sa lahat. Gabriel, natatakot ako. Saan? Sa sarili ko. Sa nararamdaman ko kapag kausap kita. Hindi dapat ampersand apos, nagbalik ako para ayusin ampersand apos, yung pamilya ko. Matagal bago siya sumagot. Nakatitig lang ako sa ampersand quote, typing ampersand quote, na lumalabas sa screen. Parang bawat segundo ay 1 taon. Marielle, hindi kasalanan ang gustong maramdaman na buhay ka pa. Ang pag-aayos ng pamilya ay hindi dapat nangangahulugan ng pagpatay sa sarili mong kaluluwa. Gusto ko lang malaman mo nandito ako. Hindi ako aalis. Kahit text lang ampersand apos,
isipin mong hawak ko ang kamay mo. Niyakap ko ang mga tuhod ko. Sa maliit na screen ng cellphone na #apos, yon, nakahanap ako ng init na hindi kayang ibigay ng makapal na kumot ni Ramon. Para akong bata na nakahanap ng tago na candy. Alam kong bawal, alam kong masisira ang ngipin ko, pero hindi ko kayang bitawan. Biglang may kumatok sa pinto ng banyo. #quote, Mariel. Ano #apos nang ginagawa mo dyan sa loob? Ang tagal mo, #quote. Boses ni Ramon. Halos malaglag ang cellphone ko sa inidoro. Mabilis kong pinatay ang screen at itinago ang phone sa ilalim ng basahan. #quote, Ramon. Masakit lang ang tiyan ko. Lalabas na, #quote, pasigaw kong sagot. Pilit kong pinapatag ang boses ko kahit parang sasabog na ang baga ko sa kaba. Binuksan ko ang gripo para kunwari ay naghugas ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namumutla ako. Ang mga mata ko, dilat na dilat sa takot. Huli na ba ako? #apos, yun ang unang pumasok sa isip ko. Kahit wala pa kaming ginagawang pisikal, pakiramdam ko ay hubad na ako sa harap ng asawa ko dahil sa mga salitang nabasa ko sa screen. Paglabas ko, nakatayo si Ramon sa tapat ng pinto, nakapamulsa. Tinitigan niya ako ng matagal. #apos, yung tingin na parang sinusubukan niyang amuyin kung may amoy ng ibang lalaki sa balat ko. #quote, bakit dala mo ang cellphone mo sa banyo? #quote, tanong niya. Malamig. Matalim. #quote, ginawa ko lang flashlight, pundido na naman #apos, yung ilaw sa labas, #quote, mabilis kong palusot. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya ako at bumalik sa kama. Pero bago niya ipikit ang mata niya, nagsalita siya ulit. #quote, Mariel, huwag mo akong gagawing tanga ulit. Alam mo ang presyo kapag nangyari #apos, yun, #quote. Humiga ako sa tabi niya, pero hindi ako humihinga ng malalim. Nakatingin lang ako sa kisame, nakikinig sa tibok ng puso ko na parang alarm clock na hindi mamatay-matay. Sa ilalim ng unan ko, naramdaman ko ang bigat ng cellphone ko. At sa gitna ng takot ko kay Ramon, ay isang maliit na bahagi ng isip ko ang nagtatanong, nag-text pa ba si Gabriel? Ano kaya ang huling sinabi niya? Doon ko napagtanto, wala na. Nahulog na ako. At sa pagkakataong ito, hindi lang taiwan ang pagitan namin. Ang pagitan namin ay ang mismong bubong na tinitirhan ko. Kung titingnan ko pabalik, #apos, yung mga araw na #apos, yun ang pinakamahirap. #apos, yung kailangan mong gumising sa umaga at magsuot ng maskara ng isang #quote, mabuting asawa #quote, habang ang totoo, ang kaluluwa mo ay nakadikit na sa screen ng cellphone mo. Doon ko naintindihan na ang pinakamabigat na daladalahin ay hindi #apos, yung mga balikbayan box na binuhat ko galing Taiwan, kundi #apos, yung mga salitang hindi ko masabi, #apos, yung mga lihim na kailangang lunukin bawat 6:00 ng umaga para lang hindi mabulunan sa tapat ng almusal. Maulan nung Martes na #apos, yon. Isang linggo na ang lumipas simula nung huli kaming mag-text ni Gabriel. Sinubukan kong lumayo. Sinubukan kong maging abala. Pero ang hirap kalabanin ng katahimikan sa bahay. 3 bagay ang nagpabigat sa loob ko nung umagang #apos, yon. Una, #apos, yung amoy ng basang lupa at kulob na labada na hindi matuyo-tuyo sa sampayan, isang amoy na parang sumasakal sa akin, amoy ng stagnant na buhay. Pangalawa, #apos, yung tunog ng radyo ni Ramon na laging nakatutok sa mga balita tungkol sa krimen at patayan. Parang bawat balita ay babala sa akin na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na dugo o kulungan. At pangatlo, #apos, yung itsura ng ulam naming tuyo at champorado, paborito ko #apos. Yun dati, pero nung umagang #apos, yon, parang buhangin ang lasa sa lalamunan ko. #quote, Mariel, bakit hindi ka kumakain? #quote, tanong ni Ramon. Nakasuot na siya ng kanyang uniforme sa munisipyo. Kitang-kita ko #apos, yung mga puting buhok sa gilid ng tenga niya, #apos, yung mga lamat sa balat niya na dala ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. #quote, wala akong gana, Ramon. Medyo masama lang ang pakiramdam, #quote, sagot ko. #quote, masama ang pakiramdam o may iniisip, #quote,
tumingin siya ng diretso sa akin. Ampersand apos, yung tingin na parang laging may hinahanap na butas. Ampersand quote, napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, parang lumilip. Nakita ko kung paano kanya tingnan. At mas nakita ko kung paano mo siya tiningnan, ampersand quote, sabi ni Liza. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig ng kamay niya. Ampersand quote, Mariel, alam mo ang pinasok mo dati. Muntik na kayong maghiwalay ni Ramon dahil kay Jeron. Ngayon ba, ulitin mo na naman, ampersand quote. Ampersand quote, iba ampersand apos, to, Liza, ampersand quote, pabulong kong sabi. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Ampersand quote, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero kay Gabriel pakiramdam ko, tao ako. Kay Ramon, para lang akong isang gamit na kailangang ayusin, isang responsibilidad na kailangang tiisin. Si Gabriel nakikinig siya, ampersand quote. Ampersand quote, ang pakikinig ay hindi pag-ibig, Mariel. Minsan, ampersand apos, yun lang ang kailangan nating pain para mahulog ulit sa butas, ampersand quote, babala ni Liza. Ampersand quote, isipin mo si Angela. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao sa barangay. Kapag nalaman ampersand apos, to ni Ramon, sa tingin mo ba magpapatawad pa siya sa pangalawang pagkakataon, ampersand quote. Hindi ako nakasagot. Kasi alam ko ang sagot. Hindi. Nung gabing ampersand apos, yon, habang nagtutupi ako ng damit, tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Gabriel. Isang linggong katahimikan, pero heto na naman siya. Napanaginipan kita. Sabi mo sa akin, hindi ka na makahinga. Marielle, nandito lang ako. Kung gusto mong lumabas sa Sabado, may pupuntahan akong legal mission sa Karatigbayan. Baka gusto mong sumama para lang makalanghap ng ibang hangin. Napatitig ako sa screen. Ibang hangin. Isang pagkakataon na malayo sa mapanuring mata ng barangay, malayo sa malamig na presensya ni Ramon. Isang maliit na hakbang na naman. Isang hakbang na alam kong maglalayo sa akin sa Pampang, pero isang hakbang na parang tanging paraan para hindi ako tuluyang malunod. Bakit ba ang hirap maging tama kapag ang ampersand quote, mali ampersand quote, ang nagpapadama sa ampersand apos, yun na may halaga ka pa? Narinig ko ang yabag ni Ramon paakyat ng hagdan. Mabilis kong isinilid ang cellphone sa loob ng tinitupi kong unan. Pumasok siya sa kwarto, tinitigan ako, tapos ay kinuha ang kanyang tuwalya. Hindi siya nagsalita. Pero bago siya pumasok sa banyo, tumigil siya sa tapat ng unan na pinagtaguan ko ng phone. Hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya ang unan ng ilang segundo. Ampersand apos, yung segundong ampersand apos, yon, pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Ampersand quote, matulog ka na ng maaga, ampersand quote, sabi niya sa huli. Ampersand quote, marami tayong gagawin sa Sabado. May family reunion ang mga Santos, ampersand quote. Sa Sabado. Ang mismong araw na niyaya ako ni Gabriel. Napalunok ako. Isang pagpili. Isang desisyon. At sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kwartong ampersand apos, yon, naramdaman ko ang paghila ng dalawang magkaibang mundo, ang mundong dapat kong panatilihin, at ang mundong gusto kong buhayin. Ngayon ko lang nare-realize, nung Sabadong ampersand apos, yon, doon ko talaga sinunog ampersand apos, yung tulay na nagdudugtong sa akin sa Pampang. Akala ko nung una, kaya kong pagsabayin ang dalawang buhay. Akala ko, kaya kong maging ampersand quote, asawang tapat ampersand quote, sa harap ng pamilya Santos at maging ampersand quote, babaeng malaya ampersand quote, sa piling ni Gabriel. Tanga ko, ampersand apos, di ba? Sa larong ampersand apos, to, walang tabla. Laging may talo. At nung araw na ampersand apos, yon, sinimulan kong itaya pati ang kaluluwa ng anak ko. 8:00 pa lang ng umaga, abala na ang buong bahay para sa reunion ng mga Santos. Pero ako, para akong lalakad sa sarili kong bitayan. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa umagang ampersand apos, yon habang naghahanda kami. Una, ampersand apos, yung amoy ng matapang na almirol sa barong Tagalog ni Ramon, isang amoy na laging nagpapaalala sa akin ng pormalidad, ng mga patakarang hindi pwedeng baliin. Pangalawa, ampersand apos, yung ingay ng makinilya ni Angela sa kwarto niya, nagsusulat siya ng essay, pero bawat tipak ng letra, parang hatol sa akin. At pangatlo, ampersand apos,
yung panginginig ng mga kamay ko habang sinusubukan kong isuot ampersand apos, yung hikaw ko. 3 beses itong nahulog sa sahig. 3 beses kong narinig ang tunog ng perlas na tumatama sa tiles. Tak, tak, tak. Ampersand quote, Mariel, bilisan mo na. Ayaw ni Tio Berting na nadedelay ang tanghalian. Ampersand quote, sigaw ni Ramon mula sa sala. Huminga ako ng malalim. Ampersand quote, Ramon hindi ako makakasama. Ampersand quote. Tumigil ang lahat ng ingay sa bahay. Lumabas si Angela sa kwarto niya. Pumasok si Ramon sa kwarto namin, nakakunot ang noo, inaayos ang kwelyo ng barong niya. Ampersand quote, anong hindi makakasama? Reunion ampersand apos, to ng pamilya ko, Mariel. 1 taon ampersand apos, tong pinlano, ampersand quote. Ampersand quote, tumawag si nanay kanina, ampersand quote, pagsisinungaling ko. Ampersand apos, yung boses ko, hindi ko na makilala. Ampersand quote, mataas ang lagnat niya. Walang kasama sa bahay si Bunso. Kailangan ko siyang puntahan sa kabilang bayan, ampersand quote. Tinitigan ako ni Ramon. Ampersand apos, yung tingin na parang hinihiwa ang bawat layer ng balat ko para makita ang totoo. Ampersand quote, ngayon pa? Ngayong araw ng reunion, ampersand quote. Ampersand quote, hindi naman natin kontrolado ang sakit, Ramon, ampersand quote, sagot ko, pilit na pinapanatili ang tingin sa kanya. Ampersand quote, mauna na kayo ni Angela. Susunod na lang ako kung bumaba na ang lagnat niya, ampersand quote. Hindi siya sumagot ng matagal. Kinuha niya ang susi ng sasakyan sa ibabaw ng dresser. Ampersand quote, Sage. Pero siguraduhin mong sa nanay mo ka talaga pupunta. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka. Mariel, huling pagkakataon mo na ampersand apos, to ampersand quote. Pag alis nila, napaupo ako sa kama. Basang-basa ako ng pawis kahit naka-aircon kami. Dinukot ko ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang text mula kay Gabriel, nandito na ako sa kanto. Hihintayin kita. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ibang mundo ang pumasok sa akin. Amoy ng bagong upholstery, mahinang tugtog ng radyo, at ang malamig na aircon na humahaplos sa mainit kong balat. 3 detalye kay Gabriel sa loob ng sasakyang ampersand apos, yon ang nagpabaliw sa akin. Una, ampersand apos, yung paraan ng paghawak niya sa manibela, kalmado, siguradong sigurado, parang alam niya kung saan kami pupunta kahit wala kaming mapa. Pangalawa, ampersand apos, yung isang buttons ng polo niya na nakabukas, nagpapakita ng kaunting balat na amoy sabon at kalalakihan. At pangatlo, ampersand apos, yung tingin niya sa akin tuwing humihinto ang sasakyan, isang tingin na punong-puno ng paghanga, ampersand apos, yung tingin na hinding-hindi ko na makukuha kay Ramon. Ampersand quote, salamat sa pagsama, Mariel, ampersand quote, sabi niya, sabay haplos sa buhok ko. Ampersand quote, alam kong mahirap ampersand apos, tong ginagawa mo, ampersand quote. Ampersand quote, hindi mo alam kung gaano kahirap, Gabriel, ampersand quote, pabulong kong sagot. Ampersand quote, pakiramdam ko, bawat kilometro na inilalayo natin sa bahay, unti-unti akong nawawala, ampersand quote. Ampersand quote, o unti-unti kang nahanap, ampersand quote, sagot niya. Hindi kami pumunta sa legal mission. Huminto kami sa isang maliit na kainan sa gilid ng bundok, malayo sa mga tao. Doon, naramdaman ko ang kalayaang matagal ko nang kinalimutan. Nagtawanan kami, nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap naming hindi natupad. Sa loob ng ilang oras, hindi ako asawa, hindi ako nanay. Babae lang ako. Isang babaeng gustong mahalin. Pero ang langit, laging may hangganan. Pag-uwi ko ng hapon, naunang dumating sina Ramon at Angela. Pumasok ako sa bahay, pilit na nag-aarte na pagod galing sa pag-aalaga kay nanay. Ampersand quote, kumusta ang lola, ampersand quote, tanong ni Angela habang nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone ko. Ginamit niya pala para mag-search ng assignment dahil nalobat ang kanya. Ampersand quote, medyo okay na. Nakatulog na nung umalis ako, ampersand quote, sagot ko, sabay kuha ng cellphone ko sa kamay niya. Pero bago ko mahablot, nakita ko ang mukha ni Angela. Namumutla siya. Nanginginig ang mga labi niya habang nakatingin sa screen. Ampersand quote, ma. Ampersand quote, pabulong niyang sabi. Ampersand quote, ano ampersand apos,
2, ampersand quote. Tiningnan ko ang screen. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang draft ng text message na hindi ko na-send kanina habang nasa bayahe kami ni Gabriel. Gabriel, tiningnan ko ang cellphone ko. Binura ko ang draft. Pero ang mga salitang isa na hindi na matapos ang araw na ampersand apos, to, parang nakatatak na sa hangin ang bahay na ampersand apos, to. Huli na ba? O ito pa lang ang simula ng tunay na impyerno? Sana nung mga oras na iyon, nung nararamdaman ko nang gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ko, tumigil na ako. Pero ang tao talaga, kapag nagsimula ng malunod, kahit anong mahawakan, kahit pamatalim na kumpit o mainit na bakal, kakapitan at kakapitan mo para lang makalanghap ng kaunting hangin. Kahit ang hangin yon ay may kasamang lason. Ang katahimikan ni Angela ang pinakamabigat na parusa sa akin. Mas gugustuhin ko pang sampalin niya ako, o isigaw niya sa buong barangay ang nakita niya, kaysa sa ganito. Isang linggo na kaming hindi nag-uusap ng maayos. 3 bagay ang nagpabago sa bahay namin simula nung hapon na yon. Una, yung amoy ng bawang na laging nasusunog sa kawali ko. Hindi na ako makapag-focus sa pagluluto dahil lagi akong nakikinig sa mga yabag ni Angela. Pangalawa, yung itsura ng asul na notebook na binili ko sa palengke. May kalawang na yung spiral nito at medyo tastas ang gilid, pero doon ko ibinubuhos lahat ng hindi ko masabi. At pangatlo, yung paraan ng pagtali ni Angela ng buhok niya, masyadong mahigpit, masyadong seryoso, parang sinasakal niya ang sarili niya sa galit at dumi na nararamdaman niya para sa akin. Ampersand quote, ma, aalis na ako, ampersand quote, maikling sabi ni Angela isang umaga. Hindi siya tumingin sa akin. Inayos niya lang ang kwelyo ng kanyang uniforme na medyo gusot pa dahil hindi ko naasikaso ang pagpaplansa. Ampersand quote, Angela, sandali mag-usap naman tayo, ampersand quote, pabulong kong sabi habang hawak ang basahan. Ampersand quote, gusto ko lang ipaliwanag na, ampersand quote. Ampersand quote, ipaliwanag ang ano, ma, ampersand quote, lumingon siya. Ang mga mata niya, parang mga bubog na handang humiwa. Ampersand quote, ipapaliwanag mo kung paano mo nagagawang tumingin kay Papa habang may ampersand apos, Gabriel ampersand apos, kang iniisip. O ipapaliwanag mo kung bakit kailangan ako ang magsinungaling para sa'yo, ampersand quote. Ampersand quote, ginagawa ko lang to dahil, ampersand quote. Ampersand quote, dahil malungkot ka, ampersand quote, putol niya. Ampersand quote, lahat naman tayo malungkot, si Papa, malungkot din siya. Pero hindi siya naghahanap ng iba. Huwag mo akong idamay sa mga lihim mo. Kasi sa tuwing titingnan ko si Papa, pakiramdam ko, nagtataksil din ako sa kanya dahil alam ko ang totoo, ampersand quote. Umalis siya nang hindi man lang humahalik sa pisngi ko. Iniwan niya akong nakatayo sa kusina, kasama ang amoy ng sunog na bawang at ang bigat ng sarili kong pagkatao. Doon ko sinimulang isulat ang lahat sa asul na notebook. Parang doon lang ako nakakahinga. Oktubre 12. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Sa bawat tingin ni Ramon, pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang pangalan ni Gabriel. Pero kapag nag-text si Gabriel, nawawala ang takot ko. Bakit ba ang daling mahulog sa taong nakakakita sa'yo? Pero ang hirap manatili sa taong nagmamay-ari sa'yo. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, nag-vibrate ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang message mula kay Gabriel. Marielle, hindi na ako makapaghintay. Gusto kitang makita. Bukas, 5:00 ng hapon, sa lumang simbahan sa labas ng bayan. Mag-uusap lang tayo. Please. Alam kong mapanganib. Alam kong ito na ang huling hakbang bago ang tuluyang pagbagsak. Pero ang kamay ko, kusa nang nag-type ng sagot. CJ. Darating ako. Kinaumagahan, para akong laging tinitingnan ng mga pader ng bahay. Si Ramon, naging mas maasikaso pa sa akin itong mga huling araw. Binilhan niya ako ng bagong tsinelas dahil pudpud na raw yung gamit ko. Simple lang pero ang sakit. Para akong sinasaksak ng kabaitan niya. Ampersand quote, Marielle, okay ka lang ba talaga? Ampersand quote, tanong ni Ramon habang nagkakape bago pumasok. Ampersand quote, parang namumutla ka. Ampersand quote. Ampersand quote, medyo puyat lang, Ramon, ampersand quote, sagot ko, pilit nang umingiti. Ampersand quote, magpahinga ka. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo sa bahay. Ampersand quote,
sabi niya sabay haplos sa balikat ko. Isang haplos na dapat ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon, para itong tatak ng apoy na nagpapaalala sa akin ng darating kong kasalanan sa hapon. 4:30. Naghanda na ako. Sabi ko kay Ramon, may meeting kami sa school. Sabi ko kay Angela, wala akong sinabi. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata niya. Pagdating ko sa lumang simbahan, nandoon na si Gabriel. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga dahon, gumagawa ng mga anino sa mukha niya. 3 bagay ang tumatak sa akin sa sandaling iyon. Una, yung puting panyo na hawak niya na punong-puno ng pawis, senyales na kinakabahan din siya. Pangalawa, yung amoy ng kandila at insenso na galing sa loob ng simbahan, humahalo sa amoy ng kanyang pabango. At pangatlo, yung paraan ng paghakbang niya papalapit sa akin, mabilis, desidido, parang wala nang balikan. Mariel, sabi niya, sabay hawak sa 2 balikat ko. Hindi ko na kayang itago to, mahal kita. Alam kong mali, alam kong may pamilya ka, pero hindi ko na kayang magpanggap na trabaho lang to. Gabriel, wag pilit kong iniiwas ang tingin. Tumingin ka sa akin, Mariel, pakiusap niya. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Huwag nating lokohin ang mga sarili natin, At doon, sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng simbahang dapat ay saksi ng kabanalan, hinalikan niya ako. Hindi ito tulad ng mga halik ni Ramon na parang obligasyon. Ang halik ni Gabriel ay parang isang pagsabog, puno ng gutom, puno ng pangulila, puno ng lahat ng mga salitang hindi namin mabigkas. Nung sandaling yon, nakalimutan ko si Ramon. Nakalimutan ko si Angela. Ang tanging totoo lang ay ang init ng labi ni Gabriel at ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero ang tadhana, mapaglaro. Habang nakayakap ako kay Gabriel, may narinig akong tunog ng sasakyan na huminto sa di kalayuan. Isang pamilyar na tunog ng makina. Dahan-dahan akong kumawala sa yakap ni Gabriel at lumingon. Nandoon ang sasakyan ni Ramon. At sa loob, nakita ko ang mukha ng asawa ko. Hindi siya bumababa. Nakatingin lang siya sa amin mula sa loob ng sasakyan. Ang mukha niya ay walang emosyon, walang galit, walang luha. Isang blankong tingin na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. At sa tabi niya, nakita ko si Angela. Umiiyak siya, nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Nabitawan ko ang bag ko. Ang asul na notebook ko ay nalaglag sa lupa. Bumukas ang mga pahina kung saan isinulat ko lahat ng aking pagtataksil. Huli na. Yun lang ang naisip ko. Wala nang paliwanag. Wala nang kasinungalingan. Ang tanong na lang ano ang halaga ng isang sandali ng kaligayahan kung ang kapalit ay ang pagkakawasak ng lahat ng taong nagtiwala sa iyo. Sinasabi nila, sa bawat krimen, may isang sandali ng perpektong katahimikan bago gumuho ang lahat. Yung sandali na parang tumigil ang pag-ikot ng mundo, yung sandaling hindi ka pa makapaniwala na tapos na ang lahat. Sa ilalim ng puno ng akasya, habang ang amoy ng ulan ay humahalo sa amoy ng insenso, naramdaman ko yung katahimikang iyon. 3 bagay ang hindi ko makakalimutan sa hitsura ni Ramon nung bumaba siya ng sasakyan. Una, yung paraan ng paghawak niya sa pinto ng kotse, mahigpit, nanginginig ang mga ugat sa braso, parang gusto niyang bawiin ang pagbukas nito. Pangalawa, yung mga mata niya, hindi galit ang nakita ko, kundi isang malalim at madilim na kawalan, parang isang bahay na biglang namatayan ng ilaw. At pangatlo, yung pag-atras niya ng bahagya nung makita niyang nakatayo pa rin sa tabi ko si Gabriel. Isang hakbang pabalik, isang tanda ng pagkatalo. Ramon ang tanging lumabas sa bibig ko. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Parang may buhangin sa loob ng dibdib ko. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit sa amin. Bawat yabag niya sa tuyong dahon ay parang putok ng baril sa pandinig ko. Huminto siya sa tapat ng asul na notebook ko na nakabukas sa putik. Pinulot niya ito. Dahan-dahan. Maingat. Parang isang ebidensya ng isang bangkay na hindi na pwedeng itago. Attorney. Mendoza, boses ni Ramon. Napakakalma. Sobrang kalma na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Ganyan ba ang tinuturo sa batas?
Ang pumasok sa buhay ng may buhay, ampersand quote. Ampersand quote, Ramon, pakiusap, mag-usap tayo sa bahay, ampersand quote. Singit ko, pilit na hinahawakan ang braso niya, pero tinabig niya ako. Hindi malakas, kundi ampersand apos, yung katotohanan na mas pinili niyang magsinungaling sa anak niya para lang makita ka. Tumingin ka sa sasakyan, Mariel, ampersand quote. Napalingon ako sa kotse. Nakaupo pa rin si Angela sa loob, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Nakita ko ang pagtaas-baba ng balikat niya. Humahagulgol siya. Ampersand quote, Ma. Ampersand quote, pabulong na sigaw ni Angela nung makita niyang nakatingin ako. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Ampersand quote, bakit, Ma? Sabi mo magbabago ka na. Sabi mo, hinding-hindi mo nasasaktan si Papa. Bakit kailangan siya pa, ampersand quote? Ampersand quote, Angela, anak, sorry ampersand quote. Ampersand quote, huwag mo akong tawaging anak ngayon, Ma, ampersand quote, sigaw niya. Ang boses niya ay basag na basag. Ampersand quote, nahiya ako para sa'yo. Pinagtanggol kita nung makita ko ampersand apos, yung text mo. Nagsinungaling ako kay Papa dahil akala ko, naguguluhan ka lang. Pero nung sinundan ka namin nung nakita ko kayo. Ma, ang dumi-dumi mo sa paningin ko, ampersand quote. Parang may humiwa sa puso ko. Ang salitang ampersand quote, dumi ampersand quote, mula sa sarili kong anak ay mas masakit kaysa sa kahit anong parusa ni Ramon. Ampersand quote, Gabriel, umalis ka na, ampersand quote, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ampersand quote, umalis ka na, please, ampersand quote. Ampersand quote, Mariel, ampersand quote. Ampersand quote, sabi nang umalis ka na, ampersand quote, sigaw ko. Naramdaman ko ang pag-alis ni Gabriel. Ang tunog ng kanyang mga hakbang na papalayo ay parang pagpunit sa huling hibla ng kaligayahang naramdaman ko. Naiwan kaming tatlo. Ang mag-asawa at ang anak na wasak na wasak. Ampersand quote, umuwi na tayo, ampersand quote, sabi ni Ramon. Malamig pa rin ang boses niya. Ampersand quote, ayokong gumawa ng eksena rito sa tapat ng simbahan. May natitira pa naman siguro tayong hiya, ampersand quote. Ang bayahe pa uwi ay ang pinakamahabang bayahe sa buhay ko. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang bawat paghikbi ni Angela sa backseat. Gusto ko siyang hawakan, gusto kong sabihing ampersand quote, sorry, ampersand quote, pero alam kong wala ng halaga ang mga salita ko. Bawat segundo, naiisip ko ampersand apos, yung mga pahina sa asul na notebook. Lahat ng pagtatapat ko kay Gabriel, lahat ng panlalait ko sa katahimikan ni Ramon, nandoon lahat. Pagdating sa bahay, pumasok agad si Angela sa kwarto niya at nilock ang pinto. Si Ramon naupo sa dining table. Inilapag niya ang asul na notebook sa gitna. Ampersand quote, 5 taon, Mariel, ampersand quote, simula ni Ramon. Kumuha siya ng tubig pero nanginginig ang baso sa kamay niya. Ampersand quote, 5 taon kitang hinintay na maging totoo. Nung nasa Taiwan ka, pinatawad kita dahil sabi ko, malayo ka, malungkot ka, mahina ka. Pero ngayon, nandito ka na. Kasama mo na kami. Ano pa ang kulang, ampersand quote. Ampersand quote, Ramon, hindi ko rin alam ampersand quote, sabi ko habang nakaluhod sa harap niya. Ampersand quote, hindi ko alam kung bakit ako naghanap ng iba. Siguro dahil pakiramdam ko, hindi mo naman ako talaga pinatawad. Pinatuloy mo lang ako, pero hindi mo ako minahal ulit, ampersand quote. Ampersand quote, minahal? Marielle, ang pag-ibig ko ay ampersand apos, yung pagtanggap ko sa ampersand apos, kahit alam ng buong barangay ang ginawa mo. Ang pag-ibig ko ay ampersand apos, yung pagtatrabaho ko ng doble para lang hindi mo maramdaman na kailangan mong umalis ulit. Ampersand apos, yun ang pag-ibig ko, ampersand quote, ngayon lang siya sumigaw. Isang sigaw na punong-puno ng 5 taong pagtitimpi. Ampersand quote, pero hindi mo ako kinausap, ampersand quote, sigaw ko rin. Ampersand quote, nandoon ka nga, pero parang wala ka naman. Parang laging may pader sa pagitan natin. Si Gabriel nakinig siya sa akin, ampersand quote. Ampersand quote, dahil bago siya, Mariel. Dahil wala siyang alam sa mga sugat na binigay mo sa akin. Madaling makinig kapag wala kang kailangang patawarin, ampersand quote. Tumayo si Ramon. Kinuha niya ang asul na notebook at lumabas ng bahay.
Sinundan ko siya sa likod bahay. Kumuha siya ng gasolinang pangdamo at binuhos sa notebook. Kumuha siya ng lighter. Ampersand quote, huwag, Ramon, ampersand quote, pakiusap ko. Ampersand quote, dito nagsimula ampersand apos, to, ampersand apos, di ba? Sa mga salitang isinulat mo rito, ampersand quote, sabi niya sabay silab sa notebook. Pinanood naming mag-asawa ang paglamon ng apoy sa mga pahina. Ang mga salitang ampersand quote, mahal kita, Gabriel, ampersand quote, salamat sa pakikinig, ampersand quote, ayoko na kay Ramon ampersand quote, lahat yun ay naging abo sa harap namin. Ampersand quote, tapos na tayo, Mariel, ampersand quote, sabi ni Ramon habang nakatingin sa apoy. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, hindi kita palalayasin. Ayokong lumaki si Angela na walang nanay. Pero simula ngayong gabi, wala ka ng asawa sa bahay na ampersand apos, tumag-asawa lang tayo sa harap ng tao, pero sa loob ng pader na ampersand apos, to, estranyo tayo, ampersand quote. Iniwan niya akong nakatayo sa likod bahay, pinapanood ang huling bahagi ng notebook na nagiging abo. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib ko. Natingala ako sa langit. Walang bituin. Parang ang langit mismo ay tumalikod na sa akin. Napagtanto ko, nakuha ko nga ang atensyong hinahanap ko, nakuha ko ang ampersand quote, pakikinig ampersand quote, ni Gabriel pero ang kapalit ay ang pagkakandado ng puso ng asawa ko at ang pagkamuhi ng anak ko. Tanga ko talaga. Yun lang ang naisip ko. Tanga ko talaga. Sinasabi nila, ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ampersand apos, yung nalaman ng lahat. Hindi rin ampersand apos, yung sampal o ampersand apos, yung sigawan. Ang pinakamasakit ay ampersand apos, yung paggising mo sa umaga sa loob ng isang bahay na puno ng tao, pero pakiramdam mo ay isa kang multo. Isang multong hindi nakikita, hindi naririnig, at mas masakit, hindi na pinapansin. Nagsimula ang tinatawag ni Ramon na ampersand quote, tahimik na impyerno, ampersand quote. Tatlong bagay ang naging basehan ng bawat araw ko simula nung gabing sinunog ni Ramon ang notebook ko. Una, ampersand apos, yung amoy ng gaas na parang hindi na nawala sa mga kamay ni Ramon, kahit anong kuskus niya ng sabon, tuwing dadaan siya sa tabi ko, amoy na amoy ko ang sunog na alaala ng mga lihim ko. Pangalawa, ampersand apos, yung tunog ng ampersand quote, click ampersand quote, ng pinto ni Angela tuwing lalabas ako ng kwarto, parang isang baril na nakatutok sa akin, isang hudyat na ayaw niya akong makita. At pangatlo, ampersand apos, yung itsura ng hapagkainan namin, 3 pinggan, 3 baso, pero walang isang salita. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng electric fan at ang kalansing ng kutsara sa pinggan. Ampersand quote, Ramon, kape, ampersand quote, tanong ko isang umaga, pilit na binabasag ang katahimikan. Tumingin siya sa akin. O mas tamang sabihin, tumingin siya sa akin pero parang tumatagos ang tingin niya sa pader. Kinuha niya ang tasa nang hindi dumidikit ang balat niya sa balat ko. Ininom niya ang kape ng mabilis, tumayo, at lumabas ng bahay nang hindi man lang nagsasabing ampersand quote, aalis na ako, ampersand quote. Ganoon kami gabi-gabi. Magkatabi sa kama, pero may 1,000,000 distansya sa pagitan namin. Nakatalikod siya sa akin, matigas ang katawan, parang bawat hininga ko ay nakakadiri para sa kanya. Ampersand quote, Ramon, hindi ko na kaya ang ganito, ampersand quote, pabulong kong sabi isang gabi habang madilim ang kwarto. Ampersand quote, sigawan mo na lang ako. Saktan mo na lang ako. Huwag lang ampersand apos, yung ganito parang wala akong kwenta sa bahay na ampersand apos, to ampersand quote. Hindi siya gumalaw. Pero narinig ko ang mahina niyang boses sa dilim. Ampersand quote, kasalanan mo ampersand apos, yan, Mariel. Pinatay mo ampersand apos, yung babaeng minahal ko. Ang kasama ko rito ay ampersand apos, yung babaeng nakita ko sa ilalim ng puno ng akasya. At ampersand apos, yung babaeng ampersand apos, yun wala akong pakialam sa kanya, ampersand quote. Parang may humiwa sa lalamunan ko. Gabi-gabi kong tinatanong ang sarili ko, bakit ba kasi hindi ko kayang makontento? Bakit kailangang hanapin ang ampersand quote, ningning ampersand quote, kung ang kapalit naman ay ang kadiliman ng pamilya ko? Si Angela naman, lalong lumayo. Isang hapon, nakita ko siyang nag-iimpact ng gamit niya para sa isang school camping.
Sinubukan kong tulungan siya. Ampersand quote, Angela, ampersand apos, yung jacket mo, isama mo baka malamig doon, ampersand quote. Hinarap niya ako. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng paghanga sa akin, doon ko nalaman na ang lihim ko, kahit sinunog na ni Ramon ang notebook, ay nakatatak na sa alaala ng mga tao. Hindi lang pamilya ko ang wasak. Pati ang dangal ko sa barangay na ampersand apos, to, abo na rin. Pag-uwi ko, nakita ko ang isang sobre sa ilalim ng pinto. Walang pangalan ng sender. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay. Isang sulat. Marielle, lilisan na ako sa barangay na ito. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa pamilya mo. Hindi ko nilayong sirain ang buhay mo, gusto ko lang sanang ipadama sa ampersand apos, yun na mahalaga ka. Pero mali ako. Minsan, ang pag-ibig na dumating sa maling oras ay hindi pag-ibig, kundi isang sumpa. Hiling ko lang ay mahanap mo ang kapayapaan na hindi ko naibigay sa ampersand apos, yo. Gabriel. Niyakip ko ang sulat sa dibdib ko at napaupo sa sahig ng kusina. Umiyak ako. Hindi dahil sa pangulila kay Gabriel, kundi dahil sa katotohanang huli na ang lahat. Wala na si Gabriel. Galit ang anak ko. At estranyo ang asawa ko. Narinig ko ang motor ni Ramon sa labas. Agad kong itinago ang sulat sa loob ng kalan. Pumasok siya, tiningnan ang kalagayan ko, pero hindi nagtanong. Kumuha lang siya ng tubig at pumasok sa kwarto. Napatingin ako sa lababo. Ang daming hugasin. Ang daming dumi. Parang ang buhay ko, puno ng dumi na kahit anong kuskus ko, hindi na muling lilinis. Hanggang kailan ko kayang mabuhay sa loob ng bahay na ampersand apos, to na parang isang bilanggo? O baka naman ito talaga ang dapat kong kahantungan? Ang katahimikan sa loob ng bahay namin naging parang lason. Ampersand apos, yung tipong kahit nakabukas lahat ng bintana, pakiramdam ko ay naubusan ako ng hangin. Pero akala ko, kakayanin ko. Akala ko, hanggang ganoon na lang kami, magkakasama sa ilalim ng isang bubong pero magkakalayo ang kaluluwa. Tanga ko talaga. Kasi ang pamilyang nakatayo sa ibabaw ng put at lihim, hindi pwedeng hindi gumuho. May isang gabi na ang lahat ng pagpapanggap namin, biglang nagkapira-piraso. 11:00 na ng gabi. Nakaupo ako sa sofa, hinihintay si Angela. Sabi niya, may group project sila, pero alam ko, iniiwasan niya lang akong makasabay sa hapunan. 3 bagay ang napansin ko kay Angela nung bumukas ang pinto at pumasok siya. Una, ampersand apos, yung mga mata niya, lubog na lubog, nangingitim ang paligid, parang ilang linggo nang hindi nakakatulog ng maayos. Pangalawa, ampersand apos, yung puting uniforme niya na may mansa ng dugo sa lailayan, hindi ko alam kung saan galing. At pangatlo, ampersand apos, yung panginginig ng mga kamay niya habang hawak ang strap ng bag niya. Isang panginginig na hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod na dala ng pagtatago ng galit para sa sarili niyang ina. Ampersand quote, Angela. Bakit ngayon ka lang, ampersand quote, tanong ko. Tumayo ako para lapitan siya, pero umatras siya. Ampersand quote, huwag mo akong hawakan, ampersand quote, pabulong niyang sabi. Ang boses niya, parang galing sa ilalim ng lupa. Ampersand quote, anak, ano ampersand apos, nang nangyari? Bakit may dugo ang damit mo, ampersand quote? Bago siya makasagot, biglang nanghina ang mga tuhod niya. Nakita ko na lang na bumagsak siya sa sahig. Blag. Ampersand apos, yung tunog ng katawan niya na tumama sa tiles, ampersand apos, yun ang bumasag sa katahimikan ng bahay namin. Ampersand quote, Ramon. Ramon, tulong, ampersand quote, sigaw ko. Lumabas si Ramon sa kwarto, hingal na hingal, gulo-gulo ang buhok. Nung makita niya si Angela na nakahiga sa sahig, nakita ko ang takot sa mga mata niya, isang takot na mas matindi pa sa galit niya sa akin. Binuhat niya si Angela nang hindi man lang ako tinitingnan. Ampersand quote, kunin mo ampersand apos, yung susi ng quotes. Bilisan mo, ampersand quote, sigaw niya. Sa loob ng emergency room ng ospital, doon kami muling pinag-isa ng tadhana. Sa lugar na amoy gamot, amoy alkohol, at may maingay na tunog ng mga monitor. 3 detalye sa ospital na ampersand apos, yon ang hinding-hindi ko makakalimutan habang naghihintay kami sa labas. Una, ampersand apos,
Yung sapatos ni Ramon, marumi, may putik pa galing sa trabaho, at ampersand apos, yung isang sintas ay nakakalagna, hindi na niya napansin sa pagmamadali. Pangalawa, ampersand apos, yung malamig na silya na gawa sa metal na inuupuan ko, ramdam na ramdam ko ang lamig hanggang sa buto ko. At pangatlo, ampersand apos, yung orasan sa pader, tik-tak, tik-tak, bawat segundo ay parang hatol kung mabubuhay pa ba ang pamilya namin. Ampersand quote, kung may mangyari sa anak ko, Mariel, hindi ko na alam kung ano ampersand apos, nang magagawa ko sa ampersand apos. Yo, ampersand quote, sabi ni Ramon habang nakasandal sa pader. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakatitig lang siya sa pinto ng EUC. Ampersand quote, Ramon, sorry hindi ko alam na ganito na ang nararamdaman ni Angela. Ampersand quote, sabi ko, humahagulgol na ako. Ampersand quote, hindi mo alam, ampersand quote, lumingon siya sa akin. Ngayon lang uli niya ako tiningnan ng diretsyo. Ampersand apos, yung tingin niya, puno ng luha pero puno rin ng pagkamuhi. Ampersand quote, paano mo malalaman, abala ka sa pakikipag-text kay Gabriel? Abala ka sa pag-iisip kung paano ka magiging ampersand apos, tao ampersand apos, ulit sa piling ng iba. Habang ang anak mo, kinakain na ng lungkot dahil sa ampersand apos, yo, ampersand quote. Ampersand quote, kailangan ko rin namang maramdaman na mahalaga ako, Ramon. 5 taon mo akong binaliwala. 5 taon kang parang estatwa sa bahay, ampersand quote, sigaw ko rin. Hindi ko na napigilan. Sa gitna ng ospital, lumabas lahat. Ampersand quote, binaliwala. Marielle, tinanggap kita. Pinakain kita. Binigyan kita ng pangalan ko ulit pagkatapos mong dumidumiin sa taiwan. Anong gusto mo? Palakpakan kita sa pagbabalik mo, ampersand quote. Ampersand quote, gusto ko lang nakausapin mo ako. Gusto ko lang nahawakan mo ako na parang asawa mo pa rin ako. Hindi ampersand apos, yung parang katulong na pinahiram mo lang ng kwarto, ampersand quote. Ampersand quote, paano kita hahawakan kung tuwing titingnan kita, ampersand apos, yung ibang lalaki ang nakikita ko. Paano, ampersand quote, lumapit siya sa akin, nanginginig ang buong katawan. Ampersand quote, pinatay mo ampersand apos, yung tiwala ko, Mariel. At nung sinubukan kong buhayin para sa mga bata, pinatay mo ulit nung nakipagkita ka kay Gabriel, ampersand quote. Lumabas ang doktor. Tumigil kaming dalawa. Ampersand quote, stress at exhaustion, ampersand quote, sabi ng doktor. Ampersand quote, mataas din ang lagnat niya. Sabi ng mga kaibigan niya, hindi na raw siya kumakain ng maayos nitong mga nakaraang linggo. At may mga sugat siya sa braso. Self-inflicted. Sinasaktan niya ang sarili niya, ampersand quote. Napaupo ako sa sahig. Self-inflicted. Ang anak ko, sinasaktan ang sarili niya dahil sa akin. Dahil sa ginawa ko. Dahil sa dumi na dinala ko sa loob ng bahay namin. Ampersand quote, pwede na ba kaming pumasok, ampersand quote. Tanong ni Ramon, basag ang boses. Ampersand quote, isa-isa lang muna, ampersand quote, sagot ng doktor. Naunang pumasok si Ramon. Naiwan ako sa labas mag-isa. Sa katahimikan ng hallway, narinig ko ang sarili kong boses sa isip ko. Ito ba ang presyo ng ampersand quote, ningning ampersand quote, na hinahanap ko? Ito ba ang halaga ng pakikinig ni Gabriel? Isang anak na gustong mamatay dahil sa hiya at sakit. Nung ako na ang pumasok, nakita ko si Angela na may swero sa kamay. Tulog siya. Maputlang maputla. Tumingin ako kay Ramon na nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay ng anak namin. Ampersand quote, Ramon ampersand quote, tawag ko. Ampersand quote, Mariel, ampersand quote, sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Angela. Ampersand quote, paglabas ni Angela dito, kailangan nating magdesisyon. Hindi na pwedeng ganito. Pinapatay natin ang anak natin sa pagpapanggap na ampersand apos, to ampersand quote. Ampersand quote, anong ibig mong sabihin, ampersand quote? Ampersand quote, maghiwalay na tayo, ampersand quote, sabi niya. Napakababa ng boses niya, pero parang gumuho ang buong ospital sa pandinig ko. Ampersand quote, hindi para sa akin. Hindi para sa ampersand apos, yo. Kundi para kay Angela. Kailangan niyang makitang hindi na tayo naglolokohan. Kailangan niyang makitang tapos na ampersand apos, yung gulo,
Kahit ang ibig sabihin i-ampersand apos, ay hindi na tayo magkasama, ampersand quote. Ampersand quote, pero Ramon, mahal ko kayo ampersand quote. Ampersand quote, mahal, ampersand quote, umiti siya ng mapait. Ampersand quote, ang pag-ibig, Mariel, hindi ampersand apos, yan salita lang. Pangalawa, ampersand apos, yung wedding photo namin na nakasabit pa rin sa sala, pero nung tinanggal niya, naiwan ampersand apos, yung maputing marka sa pader, isang bakas ng isang bagay na dati ay nandoon pero wala na ngayon. At pangatlo, ampersand apos, yung hitsura ng kape niya sa lamesa, malamig, hindi naubos, at may nakalutang na langaw, isang tanda na wala na kaming pakialam sa isa ampersand apos, isa. Ampersand quote, doon muna ako kay Laberting, ampersand quote, sabi ni Ramon habang isinasara ang trunk ng sasakyan. Hindi siya tumingin sa akin. Nakasuot siya ng sunglasses kahit maulap ang langit, siguro para hindi ko makita ang mga mata niyang pagod na pagod na. Ampersand quote, Ramon hanggang kailan, ampersand quote, tanong ko. Tumingin siya sa malayo, sa dulo ng kalsada kung saan kami madalas maglakad noon nung bago pa lang kaming kasal. Ampersand quote, hindi ko alam, Mariel. Baka bukas. Baka sa isang taon. Baka hindi na. Ang alam ko lang, kapag nanatili pa ako rito, pare-pareho lang tayong lulubog, ampersand quote. Pumasok siya sa kotse at umalis. Walang ampersand quote, I love you, ampersand quote, walang ampersand quote, mag-ingat ka, ampersand quote, ang natira lang ay ang amoy ng tambutso at ang alikabok sa tapat ng aming gate. Umakyat ako sa kwarto ni Angela. Nakaupo siya sa tapat ng bintana, nakatingin sa labas. May benda pa rin ang mga braso niya, pero mas maayos na ang kulay ng balat niya. Ampersand quote, umalis na si Papa, ampersand quote, tanong niya nang hindi lumingon. Ampersand quote, anak, ampersand quote, sagot ko. Naupo ako sa tabi niya, pero may distansya pa rin kami. Isang distansyang alam kong aabutin ng maraming taon bago mabura. Ampersand quote, Angela, sorry kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ampersand quote. Ampersand quote, ma, ampersand quote, putol niya. Lumingon siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagtanggap sa mga mata niya. Hindi pagpapatawad, kundi pagtanggap. Ampersand quote, wag na nating pag-usapan ampersand apos, yung ampersand apos, kung alam ko lang, ampersand apos, alam mo naman, ampersand apos, di ba? Pero pinili mo pa rin. Ang mahalaga ngayon ayusin natin ampersand apos, to hindi bilang mag-asawa kayo ni Papa, kundi para sa sarili niyo. At para sa akin, ampersand quote. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit. At sa pagkakataong ampersand apos, yon hindi siya lumayo. Umiyak kami pareho, tahimik na iyak, ampersand apos, yung iyak na hindi na humihingi ng sagot, kundi iyak ng mga taong pagod na sa pagtatago. Ilang buwan na ang lumipas simula nung araw na ampersand apos, yon. Hindi na bumalik si Gabriel. Nabalitaan ko na lang na bumalik siya sa Maynila at doon na nag-practice ng law. Minsan, kapag tahimik ang gabi at mag-isa ako sa kama, naiisip ko pa rin siya. Naiisip ko ampersand apos, yung kapehan, ampersand apos, yung menthol niyang amoy, at ampersand apos, yung pakiramdam na ampersand quote, nakikita ampersand quote, ako. Pero ang sakit na iniwan niya, o mas tamang sabihin, ang sakit na kinuha ko sa kanya, ay laging nandoon para paalalahanan ako. Naalala ko ampersand apos, yung sulat niya, minsan, ang pag-ibig na dumating sa maling oras ay hindi pag-ibig, kundi isang sumpa. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi si Gabriel ang hinahanap ko. Hinahanap ko ang sarili ko, ampersand apos, yung bersyon ng sarili ko na nararamdamang mahalaga, ampersand apos, yung bersyon na hindi nakakulong sa pagkakamali ng nakaraan. At sa lahat ng paraan na maaari kong piliin para mahanap ampersand apos, yun, pinili ko ang pinakamapanganib. Nagpapatuloy ang buhay. Nagtuturo na ulit ako sa eskwelahan. Tuwing umaga, pagharap ko sa salamin, tinitingnan ko ang mga puting buhok ko at ang mga kulubot sa aking mukha. Hindi ko na sinusubukang takpan ng rosas na lipstick. Tanggap ko na ang bawat lamat. Minsan, dumadalaw si Ramon para sunduin si Angela. Nag-uusap kami, pero tungkol lang sa mga bayarin, sa eskwela at sa mga bata. Minsan, nagkakatinginan kami ng matagal, at nandoon pa rin ang kislap ng isang dating pag-ibig,
pero alam naming dalawa na sapat na ampersand apos. Yun, ang malaman na minsan ay minahal namin ang isa ampersand apos, ti-isa, bago namin winasak ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot kung tama o mali ang lahat ng nangyari. Ang alam ko lang, sa tuwing lumulubog ang araw dito sa Laguna, nandoon pa rin ang lamat sa puso ko. Pero hindi na ito kasing hapdi ng dati. Ngayon, nagsisilbi na itong bintana, isang bintana kung saan nakikita ko ang katotohanan. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi ampersand apos, yung nakakakilig na mga salita sa dilim. O ampersand apos, yung pakikinig ng isang estranyo. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpili na manatiling tapat, hindi lang sa asawa, kundi sa sarili. At sa pagpili kong maghanap ng ampersand quote, ningning ampersand quote, sa ibang lugar, naiwan ko ang tanging apoy na dapat ay nagbibigay sa akin ng init. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung pakiramdam mo ay isa kang estranyo sa sarili mong bahay, ano ang gagawin mo? Hahanapin mo ba ang pintong palabas? O susubukan mong ayusin ang ilaw sa loob, kahit gaano pa ito kadilim? Hindi ko na mababago ang nangyari. Ang tanging magagawa ko na lang ay mabuhay kasama ang mga abo ng aking notebook, at umasang balang araw, ang anak ko ay makakakita ng isang pag-ibig na hindi kailangang itago sa ilalim ng puno ng akasya. Sinasara ko ang bintana ng aming sala. Gabi na. Malamig na naman ang hangin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa katahimikan. Kasi sa wakas, wala na akong itinatago. At sa gitna ng lahat ng pagkawasak, doon ko lang nahanap ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang pusong tahimik na sa wakas, ay natuto ng makinig sa sarili nitong katotohanan.